Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po mula itutunghayan ng ating pagbasa para sa araw ng Sabado, August 31, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 14 hanggang 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman ay 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita, ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Ito ay mga katagang namutawi sa isang may-ari ng kanyang negosyo o pinagkatiwalang halaga sa taong kanyang pinagkatiwalaan na nagbigay ng malaking tubo sa kanya. At yung kagalakang dulot niya ay ibinigay naman niya yung pakikihati sa kanyang kagalakan dun sa taong napagkatiwalaan niya. At tayo man sa daigdig na ito, may mga bagay na pinagkakatiwala din sa atin ng ating kapwa, ang mga taong nakatataas at minsan ay ang ating Diyos. Ang tanong ay na ibabalik ba natin ang malaking tubo o parte na kanyang inaasahan sapagkat siya ay nagtiwala sa atin? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng iba't ibang biyaya at kakayahan. Ninanais ng Diyos na palaguin natin ang mga biyayang kanyang ipinagkatiwala sa atin. Gamitin ng wasto ang mga biyayang ito upang mapalago at mapaunlad. Maluluma lamang ang nakatambak na gamit. Isipin ninyo ang sasakyang hindi ginagamit. Pagdating ng panahon, ng matagal na panahon, ay hindi na ito gagana. Totoo din. Parang bola yan eh. Parang itak din yan eh. Kapag hindi gumagana, hindi ginagamit, nasisira lang. Ang pagkain na nakatabi lamang ay mabubulok din. Ang tubig na nakatuwangwang lang ay nasisira at nangangamoy kalaunan. Maaari pang maging sanhi ng pagkakasakit. Ang sasakyan, pagkain, tubig ay ilan lamang sa mga biyaya ng Diyos. Kung hindi natin gagamitin ay masisira at nagsayang tayo ng biyaya ng Diyos. Kaya nga dapat nating ipagkatiwala din, isali natin sa ibang pamamahala, sa ibang kamay, sa ibang mga nangangailangan. Gamitin natin ang sasakyan para mapalapit tayo sa mga taong mahalaga sa atin. Maaari din gamitin ito sa mga simpleng misyon o pagtulong natin. Nararapat na ibahagi sa iba ang pagkain hindi natin kayang ubusin. Magtipid ng tubig. Alalahanin natin na may mga taong hirap makakuha ng malinis na tubig para may mainom. Ang kabutihan na maaaring magawa sa pamamagitan ng mga biyaya ay patuloy na magpapalago ng mga biyayang mayroon tayo. Kaya nga dapat na nagagamit ng wasto, na itutulong ng wasto. Yun yung pagpapalago ng kabutihan na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay napagkatiwalaan, di dapat marunong din tayong magkatiwala o magtiwala sa iba. Sa atin nga pong pagbasa, sinasabi na ang pinagkatiwalaan sa malaking halaga ay papagkakatiwalaan sa mas malaking halaga. Tingnan ang mga biyaya ng Diyos sa buhay natin at mag-isip ng mga paraan para gamitin ito at ibahagi sa lahat ng mga taong nangangailangan ang mga biyayang tinatangkilik natin. Kaya nga huwag tayong maging madamot sapagkat ang lahat ng ating hawak, lahat ng ating tinatangkilik ay nanggaling din sa Diyos na nagkatiwala sa atin.
Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ng ating lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.